natin. Very good, very good. Kayang-kaya. Mukhang maraming laman to, Lan, ah. Lan, mukhang maraming laman. Maraming laman. Kung hanggat kaya niya. Kaya naman. Ayos. So, ito yung operator, si Alan. Ngayon, tatlong mixer ang gagamitin mo. So, isang hollow block sa maker. So, tatlo yung ito, tapos na to. Yung isa patapos na rin yun. So, ito, bago to. Tipisingin. Pinalitan yung mga mechanism nito, itong mga pulley niya. Kasi dati pangit ang pagkakagawa nito ngayon eh. Ayun na, smooth yung takbo ng kwan. Ngayon may ano lang dito, may konting adjustment lang para mabawasan yung andar ng makina. Magpapalit ng pulley, lalakihan ito, kalilitan naman sa baba para magiging high speed. Para bumilis ang ikot yan, at the same time, mahina lang yung andar na ang makina para makatipid sa krudo. So napakahalaga niyan ito. Kasi dati-rati, hindi ganito yung setup, nagsisira ng bearing. Ngayon, maganda na, tingnan nyo, hindi pa lang nagwiwigil yung pillow block sa taas. At siyempre malakas, no? Mas marami itong nilagay ni Alan isa doon sa karaniwan na ginagawa niya. Dahil ito, mataas ito. Mataas. Tingnan natin mamaya kung paano nagtapid yung mas bibilis to kapag napilitan ng pulley. Mas mabilis ang ikot niyan. Pero di ba parang ganyan lang din ang ikot ng isa? Mabilis yun. Ito yung pulley sa babae. Ito lang ang papalitan yung pulley. Kaya ito, luma na to eh. Papalitan to ng malaki. Then yung nasa baba, palitan ng maliit para mabilis yung ikot. Tingnan natin kung yung tapon niya. Ayun, oh. Oh, ganun talaga. Katulad ng wala. Diretso. Oh. Ayan ang gusto ni boss eh. Kasi maganda nga naman para hindi nagkakalat. Pero yung isa, yung ginawa ko doon, mas malaki ang bunganga noon. Mas malaki yung ginawa ko doon. Ito, kinopya lang ito sa dati. Yung bunganga niya dito. O yan. Mas maliit lang. Pero yung bagong gawa ay nilakihan ko na yung butas para mas mabilis tumapon. At so far, so good, walang sabit. Walang sabit yung kanyang blade. Okay. So ngayon panatag na yung log ko na
punta ng Bataan dahil goods naman itong ginawa natin. So matagal na uli ang maintenance nito. So mga lodi, no, mas mainam talaga na kung magpasadya kayo kasi yung materialis niyan ay makapal, talagang makapal yan ang materialis niyan. At dito talagang inayos na natin yung pagka-fabricate niyan, paggawa niyan para hindi na nagsisira ng bearing. Ito, gusto na rin to, no? Ito talaga, brand new talaga to, lahat. Bago to, bago. Lahat ng pesa nito ay bago. Hindi yung isa doon. Ang tinatapos natin ay repair, no? Ang pinalitan lang natin dito ay yung kanyang drum. Yung mixer niya, yung itong drum niya. Yun ang pinalitan natin dito. So, ngayon matatapos na rin natin ngayon to. So full weld na lang natin yan mga yan. And then ito pwede na rin gagamitin, papalitan lang yung bearing doon kasi sira. So dapat ganito ang setup, no? Mas malaki dito sa taas, mas maliit sa baba. So, yung ginawa kasi natin noon ay wala tayong mahanap na pulley na ganitong setup. At magkaiba kasi sila ng differential. No, yung differential noon ay pang elf. Ito pang jeep lang. So ito sana kapalitan sana ito. To gagawin doon sa ginawa nating conversion. Kasi lahat ng mga mixer dati dito ay ganito, no? Ito kaya nagsisira yan. Ito sira na. Wala na. Kaya pag umaandar ito ay kakalog-kalog. Ayan. So wala na tayong magagawa dahil ito winilding na ito sa loob. Talagang sira na. Hintayin na lang natin ito na talagang bumigay itong transmission na to. Papalitan na lang din bago pa natin ma-convert ito dito. So yan lang problema niyan. Okay mga lodi, no, sa mga hindi pa naka-subscribe, no, hingi lang ako ng konting pabor sa inyo. Paki-subscribe na lang at paki-like and share sa mga video na ina-upload ko kung nagugustuhan nyo. At siyempre paki-follow na rin sa Facebook page na Kuya Red the Fabricator. Okay.